guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano kayo makakuha online ng PSA negative results of your birth certificate. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, sa mismong cellphone ninyo, open nyo lang yung Google search. Click nyo lang yan. Dito sa my search, click nyo yan, then i-search nyo lang yung PSA appointment. Lalabas na ito, kung kaya click nyo lang yan. Dito may dalawang website kayong mapagpilian, itong PSA helpline. Tsaka yung isa is yung PSA survey list. Dito guys, mas pipiliin natin yung unang website, ang PSA helpline, dahil dito is user-friendly yung website niya. So mas madali at mabilis yung pag-fill out natin dito sa PSA helpline. Take note na ito lamang dalawang website ang pwede nyong mapagkunan or legit na mapagkunan nyo ng PSA certificate. Ngayon, click na natin tong PSA helpline. Click nyo yan. Ito, scroll nyo lang pababa. Makikita nyo dito guys, nationwide delivery of PSA certificate. So, kahit saang Pilipinas ka man, i-deliver ni PSA yung mga certificate na in-order nyo dito. Darating sa inyo yung PSA ninyo 3 to 4 working days within Metro Manila. Tsaka 3 to 8 working days kung kayo naman is outside Metro Manila. Ngayon, click na natin itong order now. Dito mamimili kayo kung ano nga bang certificate yung gusto nyong makuha sa PSA. Dahil ang tutorial na ito is negative results of your birth certificate. So, ang piliin natin dito is birth. Ayan. Then, dito sa baba guys, sa may box, click nyo yan. Then, pag may check na, click nyo na itong continue. Dito, dalawa yung mapagpipilian. Halimbawa, kayo ay kukuha ng PSA negative results sa inyong birth certificate. So, click nyo itong my own birth certificate. Pero halimbawa, kukunan nyo ng negative results yung anak ninyo or yung kung sino mang kapamilya ninyo. So, click nyo lang itong for someone else. Click natin yan. Dito, halimbawa, kunan ko ng PSA negative results yung anak ko. So, yung anak ko is babae. Piliin ko yung my daughter. Ayan. Then, scroll nyo lang pababa. Makikita nyo yung continue. Click continue. Then, dito, ito yung request for your daughter's birth certificate. Scroll nyo lang pababa. Click continue. Then, dito, scroll nyo pababa. Ito yung mga pi-fill upan natin. So, yung anak ko is female. Click natin yung circle ng female. Yan. Then, ako is single. So, click natin yung circle ng single. Then, yung first name. Ayan. So, dito guys, dahil tayo yung nag-request, so, pangalan natin yung ilagay natin dito. Halimbawa, Jobs. Middle name. Then, last name. Yan. Then, your birthday. So, kung kailan yung birthday nyo. Halimbawa, October. Tapos, day is 14. Then, year is 1991. Ayan. So, click nyo lang ito guys para makapag-fill out kayo dito. Ayan. Then, next is your government issued ID. Dito, kung ano yung pinili nyong ID dito, so make it sure lang yun na yan yung hawak ninyo pag i-deliver yung birth certificate negative results sa inyo. Dahil guys, ito yung ID na ito na
pinili nyo dito is yan yung hanapin ng magdi-deliver sa inyo. So, click natin yan. Then, halimbawa, yung ID na ipipresent ninyo sa mag-deliver ng negative results ng PSA ninyo is, halimbawa is driver's license yung ID na meron kayo. So, piliin nyo kung ano yung ID ninyo. So, click natin yan. Ayan, so pinili ko is driver's license. Yan yung ipapakita natin sa mag-deliver ng certificate sa atin. Click nyo na itong continue. Dito naman is your daughter's information. So, dahil kukuha tayo ng negative results sa ating anak, information na niya dito yung ilagay natin. Halimbawa, pangalan niya is Jana. Then, middle name niya is Rome. Automatic, your daughter's sex is nakalagay female dahil kanina pinili natin yung your daughter. Next is birthday ng anak ninyo. So, yung month niya, halimbawa, April. Tapos, yung day niya is 20. Then, yung date is 2023. Ayan. So, double check nyo yung information guys kung tama nga ba. Then, pag tama naman, click nyo na itong continue. Dito naman, pag halimbawa is walang father's name yung anak ninyo, so lagyan nyo ng check yung box. Ayan, so pag once na nilagyan nyo ng check yung box, automatic magkaroon ng not applicable dyan. But then, kung may father's name naman yung anak ninyo, so uncheck nyo yan. Ayan, then mag-fill out kayo dito. Lagay natin ang pangalan, halimbawa, dito naman sa father's middle name, so optional yan. Pwede nating hindi yan lagyan. Last name na, so lagay natin yung last name niya as ganyan. Then, click continue. Then, dito naman is your daughter's birthplace. Dito, yung country is kung pinanganak naman siya sa Philippines, so huwag nyo nang baguhin. Her birth province naman, click nyo lang ito. Then, hanapin nyo yung place kung saan nga ba siya pinanganak. Halimbawa, Metro Manila, kaya click nyo yung Metro Manila. Next is birth municipality. Click natin yan. Then, halimbawa is sa Pasig. Hanapin nyo yung Pasig. Ayan, so yan, Pasig. Click natin yan. Ayan. Then, click continue. Ayan, then guys, makikita nyo na agad dito yung late registration. So, dito pa lang, malalaman nyo na walang record si PSA sa inyong birth certificate or sa birth certificate ng inyong anak. So, makikita nyo dito na nakalagay if your daughter's birth certificate was registered late, we will ask for the registration date. Then you can proceed if you are unsure, but it may delay the processing of your order. Ayan, so dito pa lang din guys, nakalagay na is the certificate you are requesting for may not be digitized yet by the PSA. There is a chance that you will receive a certificate of negative intact if you continue. So, dito pa lang, sinasabi na agad ni PSA na yung certificate ninyo na ni-request is hindi pa digitized. So, kung magko-continue kayo dito, makaka-receive o makakatanggap kayo ng certificate na negative. So, ito na yung gusto nating matanggap, yung negative results para sa late registration process. So, guys, pag once naman na may record sila, so hindi ganito yung lalabas. So, walang lalabas na ganyan dyan. So, automatic may record kayo. Kaya walang ganitong lalabas pag once na may record kayo sa PSA. Ngayon, click na natin tong yes. Ayan. Then, saan nga ba natin to gagamitin? So, nag-request tayo dahil para sa late registration. Kaya, click natin yan. Then, click continue. Then, dito, piliin nyo lang yung none.
Ayan. So, scroll nyo ng pababa. Click continue na. Ayan. Dito, mamimili kayo kung i-deliver ni PSA door-to-door sa mismong bahay ninyo yung birth certificate, negative results ninyo, or kayo mismo pupunta sa PSA. So, pag once na kayong pupunta sa PSA, mamimili kayo ng branch kung saan ninyo ito pipikapin. So, ma-recommend ko guys na ipa-door-to-door nyo na lang. Ito na yung piliin natin dahil mas mabilis, hindi nyo na kailangan pang mamasahe o pumila para makuha yung certificate na gusto nyong kukunin sa PSA. So, okay na yan. Yan na yung napili natin. Naka-color green na yan. Huwag na natin yan baguhin. So, mahirap kasi guys pag pick up, may pila at mamasahe pa kayo at traffic pa. Ayan, so online na lang ang process na gagawin ninyo. Then scroll na natin pababa guys. Dito naman, check nyo yung kumpletong pangalan ninyo kung tama ba yung na-fill out nyo. Then lagay nyo yung exact house number and street name ng kung saan kayo nakatira dahil dyan i-deliver, subdivision or building name. So pipill out na natin ito. Halimbawa, house number is number 25, block 7. Then subdivision or building name. Halimbawa, building B. Ayan, then scroll nyo pababa. Then the delivery province, kung tama naman yan, okay na, huwag nyo nang baguhin. Then the delivery municipality, click natin to. Then, halimbawa is City of Pasig. Click nyo itong City of Pasig. Then, Delivery Barangay. Click natin to. Then, halimbawa, Bagong Ilog. Ito yon. Click natin yan. Then, the zip code, automatic ma-fill out. Malalagay dyan. Next is your cellphone number. So, halimbawa, 0939 529-4915. Ayan. Next is your email address. So, halimbawa, email address natin is 14. Yan. Ayan, na-fill out na natin lahat. Dito naman sa address, make it sure lang na tama yung address ninyo dahil dyan, i-deliver ni PSA yung certificate ninyo. Then, of course guys, dapat tama din yung cellphone number ninyo dahil tatawag si delivery rider at sasabihin niya sa inyo na nasa labas na sila ng bahay mo or nasa ganitong street sila at para mag-communicate kayo at para maging successful yung transaction ng pag-deliver ng certificate sa inyo. Dito naman sa email address, dapat updated or tama yan dahil dyan mo mamonitor yung status ng order or yung certificate na in-order ninyo. Ngayon, click continue. Then dito, make it sure lang na tama ang mga information na nandito. Double check nyo, triple check nyo kung tama ba. Then pag tama naman, dito na kayo sa baba. Dito pala guys, ang amount na babayaran ninyo is 365 pesos. So, bawat kopya is 365 pesos. Scroll natin pababa. Then dito, nakalagay, please confirm if you are. Ayan, so ito yung pangalan ninyo. And can personally receive the certificate. Ayan, double check nyo yung kasalukuyang address ninyo kung tama ba at kung ito bang ID ang ipipresent ninyo. Again guys, double check mo yung kumpletong pangalan mo at saka yung address mo at saka yung ID na ipapakita ninyo. So, napaka-importante yung pangalan mo dahil yan yung nasa ID mo. Itong address mo dahil dyan i-deliver yung certificate mo at saka yung driver's license mo dahil yan yung ipapakita mo sa mag-deliver sa'yo ng certificate. Then, pag tama na yan lahat guys, click nyo na itong my box. Then, click continue. Guys, makikita nyo na agad yung reference number. So, screenshot natin muna to. Ayan. Dahil importante ito guys, ito yung reference number ninyo. Take note na pag once hindi nyo ito bayaran, so hindi ma-process yung
order nyo dito. So, dito kay PSA, payment first, hindi pwede yung COD. Meron akong tutorial nito guys kung paano kayo makapagbayad online gamit ang GCash, 7-Eleven, or Paymaya. I-search nyo lang sa YouTube guys, How to Pay PSA Helpline, Jobs Vlog. Or i-check nyo sa video description or sa comment section ang link ng tutorial ko. Ganun lang guys. So kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!